Isipin lang natin mga kadonatics, 10 lang yung nasa PDP. Sino ang gusto nyong dalawa? Si Kiko Pangilinan na nasa Magic 12 na ngayon? Si Bam Aquino? Sino? Bong Revilla? Ang magkapatid na Tulfo? Yan ba ang gusto nyo? Isipin natin, nasa Magic 12 na yan sila. Mas mabuti pang iboto ko si Camille Villar at si Amy Marcos na inendorso talaga ni Inday Sara Duterte kaysa makapasok itong si Bam Aquino, Bong Revilla, Kiko Pangilinan at iba pang mga walang kwentang senador. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Timan number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Hello mga kadonatics! Ang daming na-disappoint dahil sa pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos. Pero mga kadonatics, hindi naman sila galit, just disappointed. Because we know already mga kadonatics, the supporters has always been concrete strong sa mga Duterte. At alam natin yung mga credentials ng mga Duterte. So, we will never stop supporting the Dutertes. Especially VP Sara, now that she's in this situation. Yes, nakaka-disappoint nga mga kadonatics, di ba? Because you know, there are rumors na mangga talaga si Amy Marcos. As human as you are, emotional as you are, iba yung feelings, di ba? Ang situation ni Amy Marcos today, now, is very difficult. Why? Alam naman natin mga kadonatics na she is the big sister of the president. Now, considering ang culture sa Pilipinas, maybe the culture of the world, ang sister is always backing up mga kadonatics sa small brother. It's very hard for Amy Marcos because she is loyal to the Dutertes and at the same time, small brother niya ang presidente. Ang suporta ni Amy Marcos, even before, way back 2012, has always been to the Dutertes. In fact, 2016, the only congresswoman na sumuporta kay Tatay Digong, tinaas ang kamay ni Tatay Digong at sumuporta din financially pagka-presidente ni Tatay Digong. And Tatay Digong has always been thankful to Amy Marcos. Maybe late 2023 yung speech ni Amy Marcos sa Davao City kung saan binatikos niya ang kanyang kapatid. Di ba? Alam naman natin yun. Kaya for me lang I always trust VP Sara Duterte. Kasi mga kadonatics, alam naman natin, ang mga Duterte are a good strategies. Kung sa chess yan, technical sila masyado. Hindi man natin alam yung punot dulo talaga kung bakit inendorso niya. Pero alam natin na best friend talaga ni Inday Sara Duterte si Amy Marcos. Panoorin natin yung video mga kadonatics kung saan binatikos ni Amy Marcos si Bongbong. Ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Amy Marcos has been a solid Duterte supporter. Any support right now mga kadonatics, she need it the most. Kaya ang pag-endorso ka Amy Marcos mga kadonatics would help her, especially mga kadonatics, sa botohan sa Senado. At kung isama niya si Camille Villar, then so be it. Kasi we need it mga kadonatics. Now, kung ayaw nating iboto si Amy Marcos at Camille Villar, ayaw nating manalo si Inday Sara Duterte sa botohan. That's already two. Kung hindi nyo iboto, this is always your choice mga kadonatics. Whether iboto nyo silang dalawa or hindi. But this is my opinion. If Sara Duterte endorses them, because mga kadonatics, kailangan niya ang tulong nila. As a supporter, kung gusto kong maging presidente si Inday Sara Duterte, iboboto ko na lang tong dalawa. Kasi mga kadonatics,
very critical talaga ang situation ngayon. Tayo makakuha ng at least 8 na against sa impeachment case ni Inday Sara Duterte, then definitely she will be the president come 2028. Isipin lang natin mga kadonatics, 10 lang yung nasa PDP. Sino ang gusto nyong dalawa? Si Kiko Pangilinan na nasa Magic 12 na ngayon? Si Bam Aquino? Sino? Bong Revilla, ang magkapatid na Tulfo, yan ba ang gusto nyo? Isipin natin, nasa Magic 12 na yan sila. Mas mabuti pang iboto ko si Camille Villar at si Amy Marcos na inendorso talaga ni Inday Sara Duterte kaysa makapasok itong si Bam Aquino, Bong Revilla, Kiko Pangilinan at iba pang mga walang kwentang senador. Think about it mga kadonatics. Because kailangan talaga ni Inday Sara, lahat ng tulong ngayon, pinag-iisahan na siya. Ang nasa taas mga kadonatics, almost against her. So lahat ng tulong na nasa baba ay kailangan niya talaga. It's up to you. I will not force you to vote for them, but think about it. Even Senator Robin Padilla, PDP laban president, inendorso na ngayon si Amy Marcos. So, I think may nakita sila na hindi natin nakita. Of course talaga, di ba? Kaya, we just have to trust them. Sila ang nakakaalam talaga sa loob. Panoorin natin ang video. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Amy, I, infrastruktura, M, modernisasyon, E, elektrisidad, E, ekonomiya, tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Amy. 39 sa balota. Even Robin Padilla na binoto natin, number 1 yan nung nakaraan, di ba? But of course, nasa sa atin pa rin yung final decision. Eto, mga kadonatics, may papakita ko sa inyo. This is in 2024. Inday Sara said, Sara Duterte on relationship with Amy Marcos, he said, "We are friends still." Di ba? I think their friendship, mga kadonatics, is beyond politics now. Because nag-start yan 2012 pa. Kaya they've been strong. Never mong nakita na binatikos ni Amy Marcos ang mga Duterte. So, at least si Amy Marcos, solid talaga from the beginning. Hindi yung iba na wavering, di ba? Kung saan yung alon, andun sila. Kung saan yung malakas, andun sila. But of course, Amy Marcos has to do more. Dapat malaman natin kung ano talagang sitwasyon ng presidente, ng first lady. Dapat malaman natin yan. Totoo bang ngagba ang presidente? Kung nakulong ba talaga si Lisa? Dapat malaman natin yan. At si Amy Marcos ang nakakalam yan. Okay mga kadonatics, this is from Manila Bulletin, okay? This is 2024. Ang sabi dito, yung title talaga niya, hindi na natin basahin yung whole article. Dito tinanong si Amy Marcos kung kumusta yung friendship nila ni Vice President Sara Duterte. Dito sinabi, friendship with VP Sara still intact. And then Amy Marcos said, yes, hindi lang pang politics yung friendship nila. Maybe beyond that. Another article, Amy's choice through thick and thin. I'll stick with the Dutertes. So nakikita talaga natin dito mga kadonatics na iba talagang suporta ni Amy Marcos. Maybe lang na ang pag-endorso ni Inday Sara Duterte kay Amy Marcos ay makakabuti sa lahat. Especially us supporting the Dutertes. Kaya, ano sa tingin nyo mga kadonatics? Iboboto nyo ba si Amy Marcos? Comment down below. And please do not forget to subscribe.